at pagiging nasa tamang komunidad ng mga mananampalataya, matitiyak natin na hindi tayo mawawala ng mga plano ng Diyos sa ating buhay at ibibigay niya ang kanyang mga pangako sa kanyang perpektong panahon. Amen. Kayo ba'y naniniwala, mga kapatid, na sa pagtitipon, mga kapatid, ng kanyang mga anak o mga mananampalataya, ang Diyos ay meron pong isang sapat at maraming sapat na mga gantimpala, mga kapatid, na kanyang ilalaan sa bawat isa po sa atin, sa kanyang perpektong panahon. Amen. Amen. Sa kanyang perpektong panahon, mga kapatid. Marami na po akong mga narating na bansa. At ang mga bansang aking pong narating, mga kapatid, nakita ko ang kanilang paglago. Nakita ko ang kanilang ekonomiya, mga kapatid, napakaganda. Amen. Praise the Lord. Kung ikukumpara po natin sa ating bansang Pilipinas, amen, medyo malayo na po ang agwat. Meron tinatawag natin first world country, mga kapatid. Amen. At ang ating bansa ay nasa third world country. Amen. Sa malayo po ang agwat. Amen. At ako'y nagpapasalamat na bagamat nasa malayo po, mga kapatid, amen, ang agwat ng bansang Pilipinas, ay sa ibang bansa, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay taga-Pilipinas. Praise God. Sapagkat ang bansang Pilipinas, mga kapatid, ay malayang na ipapangaral ang mga salita ng Panginoon ayon po sa ating batas. Amen. Na ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay tahasang, amen, ito ay napapakinggan ng maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, at maraming pong mga taong sumunod dito at ipinabuhay, mga kapatid, ang mga salita ng ating pong Panginoon. Kapakailan, kami po ng aking mag-asawa at anak, mga kapatid ng aking, may bahay pa na, ng aking mga mag-asawa. Aking may bahay. Kami pumunta sa Singapore kasama ng aking bunso, mga kapatid. Nakita ko ang kanilang ekonomiya ay napakaganda. Amen, mga kapatid, amen. Ang mga Pilipino noon na nagtatrabaho ay kumikita ng malaking halaga. Amen. Nasa 45,000 to 200,000 a month, mga kapatid, ang kanilang kinikita. Sila ay nakapagpundar, mga kapatid. Amen. Yung isang kaibigan ko, nakapitbahay namin, pinuntahan namin doon, sila nakapagpundar, mga kapatid, ng isang magandang bahay. Nasa 11th floor sila, mga kapatid, worth millions. At kung susumahin po natin, kung ang kanilang pera na halagang 1 milyon ay dadalhin sa Pilipinas, nasa 40 million na po ang halaga noon, mga kapatid. So napakalaki. Amen. Ang pribilehiyo, mga kapatid, pagka ikay pumaroon sa ibang lugar. Sa Amerika, amen, higit kumulang 300 ang kinikita, mga kapatid, ng karamihang mga nagtatrabaho roon ng mga Pinoy. Sa ibang bansa sa Canada, mga kapatid, kung ikukumpara po natin dito sa Pilipinas, amen, nasa 15,000 hanggang 50,000, mga kapatid. Sa cloud, amen, kung ikay meron pong magandang trabaho, amen, na sumasahod ng 1,000 isang araw, nasa 30,000 a month. Pero kung ikaw sumasahod ng 600, praise the Lord, araw-araw, nasa almost 80,000 a month na, mga kapatid. Ang layo po ng agwat, di po ba? Amen. Amen. Ang bansang Amerika, mga kapatid, kanila pong pinupurso, mga kapatid, sa kanilang mamamayan na kinakailangan kayong lahat ay magtrabaho. Amen. Kung ikukumpara po natin ang kalagayan sa Pilipinas at Amerika, pagka-araw po roon, mga kapatid, wala ng taong makikita ka sa labas na naglalakad. Pagka ikay kumatok sa kanilang tahanan, laging sarado ang kanilang mga tahanan sapagkat sila ay naroon sa kanilang mga trabaho. Iba sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, pagka kumatok ka, maraming tao sa loob ng tahanan. Amen. Masaya? Amen. At kung hindi man, naroon sa maraming mga lansangan. Maraming mga tao roon sa bilyaran, maghapong nakatayo, nakaganyan, nakatingin. Masaya sila.
Amen? At kung hindi man, sa bansang Pilipinas, sa ating bansa, maraming mga taong naroon sa tambayan. Kahit walang trabaho, naroon sa inuman. Amen? Praise the Lord! So, malaki po ang pagkakaiba sa larangan ng hanap buhay, mga kapatid. Now, bakit ko po sinasabi ito? Praise the Lord! Tayo po ay nasa bansang Pilipinas. Mapalad po ako na pinanganak ako sa bansang Pilipinas. Aking pong pinag-aralan, mga kapatid, ang kasaysayan ng bansang Amerika. Sa kanilang panahon noon, mga kapatid, ang mga Puritans, praise the Lord, sila po ay tanyag na ang mga samahan nito, mga kapatid, amen, ay taus-puso pong sumusunod sa mga salita ng ating pong Panginoon. Ika nga, sa pagtatag ng Amerika, mga kapatid, amen, ang mga Puritans ay naging malaking kabahagi doon ng mga salita ng Panginoon ay kanilang naipapangaral. Amen? At sa kanilang pagdako, mga kapatid, sa eleksyon, halimbawa, mayroon pong Pangulong Ano? Quezon City ang ano natin? ibubuto o gagawing Pangulo, mga kapatid ng bansang Amerika. Ang isang malaking kabahagi doon, mga kapatid, ay ang mga Kristiyano. Bago po haharap, mga kapatid, amen, ang Pangulo na may luluklok bilang Pangulo ng bansang yaon, ang Pangulong yaon ay uupo muna sa upuan at siya ay pangangaralan ng ilang mga pastor o 5 pastor. Babasahin, ipapangaral, mga kapatid, amen, ang 10 Commandments, ang mga salita ng Panginoon. Praise the Lord. Ganun po na itatag ang bansang Amerika sa panahon nila noon. Kaya nga sa kanilang pera, mayroon po nakalagay, in God we trust. Sa Diyos tayo magtitiwala. So sa panahon noon, mga kapatid, amen, ang salita ng Panginoon ay naging bantok sa kanilang bansa. Pero ngayon, parang naging baliktad na. Amen? Na halos karamihan sa mga tao roon, iniisip, mga kapatid, ay hanap buhay. Amen? Pagdating sa tinatawag nating pakikinig ng mga salita ng Panginoon, ilan lamang, mga kapatid, ang tapat na tumatalima. Kung dati, mga kapatid, karamihan sa mga tao sa bansang Amerika, amen, ay naroon sa pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Pero ngayon, halos, praise the Lord, kalahati na lamang or nasa 1/4 na lamang, mga kapatid, na mga constituents doon, mga kapatid, na time team na mga sumusunod sa salita ng Panginoon. Anong nangyari? Kasi may mga isyo. May mga isyo, mga kapatid, na dumating sa kanilang buhay. Ang bansa nila, mga kapatid, amen, praise the Lord, hinihimok ang karamihang mga tao roon na magtrabaho kayo. Sapagkat kung sila hindi magtatrabaho, pilay, mga kapatid, ang ekonomiya ng bansang Amerika. Kahit ng pandemic, marami nagkakasakit, pero ang mga tao naroon nagtatrabaho pa rin. Natatakot sila na baka bumagsak. Amen. Ang matatag na pundasyon, mga kapatid, ng bansang Amerika. Kaya sabi rito, sa patuloy na paghahanap ng salita ng Diyos at pagiging nasa tamang komunidad ng mga mananampalataya, shall we say, komunidad. Komunidad. Tayo po ay nasa isang samahan, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Matitiyak natin na hindi tayo mawawalan ng plano o ng mga plano ng Diyos sa ating buhay at ibibigay niya ang kanyang pangako sa kanyang perfecto Panahon. Praise God. Kagaya ng ating pong nabanggit sa inyo, mga kapatid, ang bansang Pilipinas ay nasa third world country. Amen. Third world country, mga kapatid. Dito tayo, sa isang bansang minamahal ng ating Panginoon. Nakikita niyo po ang larawan, mga kapatid. Amen. Yan po ay ang bansang Israel. Ang bansang Israel, alam natin,
ng bansang Israel, mga kapatid, sila ang sentro ng puso ng Diyos. Amen. Sila ang apple of the eye ng Panginoon. Sila ang pinakamamahal ng Diyos, mga kapatid. Amen. Ika nga, nanggaling sa kanila, praise the Lord, ang Messiah, ang tagapagligtas. Sa kasaysayan ng bansang Israel, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 1 verse 11 araw na lakbayin mula sa Horeb, kung dadaan sa bundok ng Seir hanggang sa Kadesh Barnea. Alam po natin, na ang Horeb, ito ay bundok ng Panginoon na tinatawag nating Mount Sinai. Mula sa Mount Sinai, mga kapatid, paroon sa Kadesh Barnea, 11 days lang kung lalakbayin ito. Now, ang senaryo, mga kapatid, pagkatapos na inilabas ng Panginoon sa Egypt, ang Israel, mga kapatid, sila po'y naglakbay patungong land of Canaan. Amen. Now, habang sila ay naroon sa ilang mga kapatid, amen, na tinatawag nating Horeb, hanggang sa Kadesh Barnea, amen, nang pangako ng Panginoon, pumaroon kayo, at ito'y lalakarin nyo lang sa loob ng 11 araw. Pero ang nangyari, mga kapatid, at nangyayari ng ika-40 taon ng ika-11 buwan, ng unang araw ng buwan, na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat ng ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. From Horeb, mga kapatid, to Kadesh Barnea, 11 days lang kung lalakbayin. Pero ang nangyari, mga kapatid, inabot sila ng 40 years. Praise God. Grabe. Inabot sila ng 40 years. In fact, 11 days lang. From Horeb, dadaan ng Seir, mga kapatid, going to Kadesh Barnea, 11 days lang. Pero bakit, Brother Leo, Brother James, Brother Eva, inabot sila ng 40 years bago makarating doon sa Kadesh Barnea? Kasi maraming issue sa buhay. Maraming issue, mga kapatid. Amen. At ang mga issue na yan po yung ating pag-uusapan. Sa tagal ng panahon, amen, 11 days lang kung lalakbayin, Brother James. Pero bakit inabot sila ng 40 years? Bakit? Amen? Dahil ba, along the way, mga kapatid, ay maraming mga magandang bagay? Or along the way, mga kapatid, baka maraming mga tinatawag nating hindi mga magagandang bagay na nangyari. Kaya sila ay pinatagal ng Panginoon paikot-ikot, mga kapatid, amen, sa lugar na kung saan sila naroon. So 11 days lang kung lalakbayin. Alam po natin ang kasaysayan, mga kapatid, ng bansang Israel since then until now. Amen, maraming mga digma ang nangyari. Maraming mga pagsubok na dinanas nila, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay tungo, mga kapatid, sa land of Canaan. Praise the Lord. Kung nais ko mong dalhin, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na sinasabi, bakit ang tagal? Sabihin natin, bakit ang tagal? Bakit ang tagal? Bakit kaya? Anong nangyari, mga kapatid, ba't sila tumagal? Amen. Sa kanilang paglalakbay na 11 days lang, inabot sila ng 40 years. The Lord our God spoke to us in Horeb, saying, "You have dwelled long enough at this mountain." So ang Diyos, dahil sa kanilang tagal, mga kapatid, ang mga Israelita ay naroon. Paikot-ikot lang, mga kapatid. Amen. Sa ilang. Sinabi ng Panginoon sa kanila na sinasabi, kayo ay nananahimik
sa bundok na ito. So maging ang Diyos, dahil sa tagal ng panahon, mantakin mo, 40 years, ay nainip na rin. Nang sabi ng Panginoon, 11 days, from Horeb to Kadesh Barnea, 11 days lang kung lalakbayin. Pero ang Panginoon naghintay hanggang 11 days, wala. Inabot ng 1 taon, inabot ng 10 taon, inabot ng 20 taon, 30 taon, hanggang sa 40 taon. Nainip na ang Panginoon at ang Diyos ay nagsalita. The Lord our God spoke to us in Horeb, saying, "You have dwelt long enough at this mountain." Tumagal na kayo rito. Kailan kayo makakarating sa land of Canaan? Praise God. So ang utos ng Panginoon sa kanila, pumaroon kayo sa lupang pangako. Yan ang utos ng Panginoon bago sila ilabas sa Egypt, mga kapatid. Amen. Nadadalhin sila ng Panginoon sa lupang pangako. Pero bakit ang tagal? Ang issue ay ito, mga kapatid. Dahil sa mayroong tinatawag, amen, na hinahanap ang Panginoon sa kanilang buhay. Praise the Lord, na ang pagsunod ay dapat gawin nila. Walang ibang hinahanap ang Panginoon kundi ang pagsunod natin sa salita, sa kanyang salita. Iyan ang susi ng kanyang presensya at pagtanggap ng buhay na nais niyang matamasan natin in our life as a Christian. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay 12 or magiging 12 taon na dito sa loob ng iglesia, mga kapatid. Amen? Sa mga pioneering saints dito, sa mga naging kaagapay ko, mga kapatid, amen? Para sa pag-usad ng gawain ito, mga kapatid, at until now, narito kayo, patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos. Amen? Tuloy lang, mga kapatid, hanggang sa mapurso natin ang nais ng Panginoon. Ako'y may pangitain sa Diyos, mga kapatid. Simula na tayo nagsimula rito. Amen. Until now, mga kapatid. Amen. Ang laman ng ating puso ay kinakailangan may purso. May sagawa natin, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa ating buhay. Nang sabi rito, mga kapatid, why did the Israelites journey in the wilderness took 40 years? Tatlong bagay po ito, mga kapatid, na ating makikita kung bakit sila tumagal. Dahil mayroong rebellion, amen, na nangyayari sa kanilang buhay. Mayroong unbelief. At ikatlo, mga kapatid, sila'y hindi nakinig sa mga instruction ng ating Panginoon. Praise the Lord. Nawa, mga kapatid, ang tatlong bagay na ito ay wala sa atin. Amen. Wala ba nitong nagre-rebelde, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon? Alam niyo yung rebelde, mga kapatid, minsan, present yan. Kumukuha ng mga idea kung paano niyang sisirain ang gawain ng Panginoon. Diba? Nagpaplano yan. Itong mananampalataya ito, medyo mahina. Amen. Yung mga rebelde, mga kapatid, mga fault finder yan. Amen. Yung mga rebelde, mga kapatid, amen, walang matatag na pananampalataya yan. Ika nga, rebelde. Amen. Unbelief, lagi ang naroon. At ikatlo, mga kapatid, hindi nakikinig yan ng mga salita ng Panginoon. Bakit nga? Hindi nakikinig. Kasi nga ho, rebelde. Kahit turuan mo ng turuan yan, Brother Reginald. Pero rebelde. Walang talab yan. Brother Rolly, di ba? Walang talab yan. Amen? Kasi nga hindi nakikinig ng mga instruction. Na ang rebellion, mga kapatid, ay nagsimula yan sa langit. Ang naging ugat dyan, mga kapatid, amen, ay ang pagnanasa ni Lucifer. Satan thrown down to earth, mga kapatid, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka
At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan man ang kanilang dako sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, na dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So nagsimula yan sa langit. Amen. Kaya inihulog, mga kapatid, ng Panginoon itong si Satanas, ang matandang dragon, ang matandang ahas. Amen. At siya ay tinatawag na ngayon, mga kapatid, na Diyos ng sanglibutan ito. Amen. So nagsimula roon ang rebellion. Nawalan, mga kapatid, amen, ang kanilang posisyon doon sa langit ay nawala. Ang kanilang trono roon sa langit ay nawala, mga kapatid, dahil sa nasumpungan ng kanilang sarili na sila'y ibinagsak na sa lupa. Mabigat po ang kasalanan ng rebellion. Kaya ang bansang Israel ay tumagal, mga kapatid, sa Mount Horeb. Dahil po, may issue sila na tinatawag natin rebellion. Ang rebellion, mga kapatid, is like a sin of witchcraft. Amen? Yung witchcraft, mangkukulam. Amen? Rebellion is an attitude displayed to contradict authority. Rebellion started from the beginning creation. When God created Adam and Eve, He put them in the Garden of Eden and give them instruction on what to do and what not to do. So naroon, binigay ng Panginoon ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Huwag niyo itong gawin. Amen. So, ang ginawa, itong mag-asawa, mga kapatid, ay sinuway nila ang mga utos ng Panginoon. So, ikalawang rebellion po. Ikalawang rebellion na nangyari, mga kapatid, sa langit at nangyari din sa lupa. Why God allow, mga kapatid, these things happen in their life? Bakit pinahintulot ng Panginoon na mangyari? Kasi nga may purpose sa Lord. Amen. So ang plano ng Panginoon ay may correct ang kanyang mga anak. Bago kayo pumasok sa land of Canaan, kinakailangan yung rebellion, yung unbelief, ay mawala na sa inyong buhay. Ang tagal, mga kapatid, amen, na sila'y naglakbay. 40 years. 40 years. 11 araw lang, nandun na kayo sa Kadesh Barnea. Amen. Sakop na ng land of Canaan, mga kapatid. Pero ang Diyos nagalit sa kanila. Amen. Nung si Moises, mga kapatid, ay umakyat doon sa Mount Sinai. Binigay ng Panginoon kay Moises ang 10 Commandments, mga kapatid. Amen. At ang mga Israelites na nakikita kay Moses, nainip. Sapagkat ang mga Israelita ito, mga kapatid, ay nagnanais ng mga salita ng Panginoon, pero ang tagal, inabot ng 40 days and 40 nights bago dumating si Moises para dalhin sa kanila ang salita ng Panginoon. Ikatlong pangyayari, mga kapatid, na ang rebellion ay naibabaw muli na ang mga Israelita ay nagtayo, mga kapatid, ng isang gintong guya na kinamumuhian ng Panginoon na hindi kanilang sambahin. Pero dahil sa kanilang rebellion sa Diyos, amen, naghimagsik sila. Gumawa sila, mga kapatid, ng isang bagay na inanyuan. At ito'y kanilang sinamba. At ito yung dahilan kung bakit sila pinatay ng Panginoon. Amen. Dahil sa kanilang rebellion. Amen. Alam niyo ho,
Sa isang lugar na kinaroroonan mo ngayon, nang tingin mo sa sarili mo, stagnant ka. Parang hindi ako lumalago. Mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Anong dahilan? Ito bago pa lang pero nakita ko ang kanyang paglago. Nakita ko ang kanyang prayer life. Nakita ko ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Amen. Totoo yung kasabihan na may mga nauunang nahuhuli. At may mga nahuhuling nauuna. Kaya kung matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, and out until now, mga kapatid, nakitaan mo yung sarili na tila bagang hindi pa ako ganap na lumalago. Marami pa akong mga kahinaan. Pag ako'y nakakarinig ng mga salitang hindi maganda sa aking tainga, nakakaramdam ako ng hinanakit. Nakakaramdam ako ng ikangay, paghihigandi. Rebellion mo. Nakakaramdam ako ng inggit sa aking kapwa, mananampalataya. Diyan, magsisimula mga kapatid. Amen. Yung espiritu ng rebellion. Mag-isip tayo. 11 years na ako na naglilingkod sa Panginoon. Pero bakit si kapatid? 1 year pa lang. Nakakatayo na agad sa pulpito. Nagtuturo na agad ng salita ng Panginoon. May issue sa buhay mo na dapat mag-iusap. May issue sa buhay natin, mga kapatid, na dapat natin mag-iusap. Baka, abutin ka, mga kapatid, ng 40 years. Amen. Sa kinalalagyan mo at hindi ka pa lumalago until now. Praise the Lord. Brother Lay, ilang taon ka na ngayon? Bulang-bulang. 47. Amen. So, papayag ka ba na abutin ka pa ng 40 years? 57 na. 97 years na. Ewan ko lang kung buhay pa tayo yan. Kami wala na, ikaw buhay pa. Amen. So, kung tatagal ka pa ng 40 years, mga kapatid, sa kinaroroonan mo at nakita mo ang iyong sarili na hindi pa lumalago, mga kapatid, mag-isip ka. Amen. Simulan mo na mag-strategize, mga kapatid. Gumawa ng plano, Lord, anong gagawin ko para ma-please ko ang iyong pangalan. Para magiging kagamit-gamit ako, Panginoon, sa iyong Amen. ministeryo. Praise God. Tanggalin mo ang rebellion. May mga talata, mga kapatid. No standing, you would not go up. Bakit hindi kayo nakakakita niyo now, but rebel against the commandments of the Lord? Kasi nga ho, kayo'y nagre-rebelde sa mga utos ng Panginoon. Kaya sila ay naroon paikot-ikot lang sa Horeb. Amen. Ang mga Israelitang ito, dahil sila ay mayroong paghihimagsik laban sa mga salita ng Panginoon. Kaya nakakalungkot ay ito, mga kapatid. Amen. Mga talatang ating pong titingnan sa Psalms chapter 107 verse 10, at kayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Sino may mga rebellious spirit, sila ay naroon tumatahan sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, na natatali ng dalamhati at pangaw, sapagkat sila ay naghimagsik laban sa salita ng Diyos at pinamak ang payo ng kataas-taasan. So ang rebellious spirit ay isang sakit, mga kapatid, na kayang wasagin, sirain ang buhay mo. Amen? Kayang wasagin, sirain ang buhay mo. Yan ang rebellion. Thank you. Rebellion is a sin of witchcraft. Amen? Kaya, umigsi ang buhay ni Saul, mga kapatid, dahil sa rebellion. Amen. Ang utos ng Panginoon, buksain lahat ng mga hayop, maging ang mga tao at ang hari. Pero nakita ng mga ng hari ito na sa Saul, mga kapatid, ang taba ng bakang ito. Maaari natin ialay ito sa Panginoon. Keep it. Ito nagalit ang Diyos. Sumuway siya sa utos ng Panginoon. Amen. So pag sumuway sa utos ng Panginoon,
ay isa sa palatandaan, mga kapatid, na ikaw ay magkakaroon ng rebellion sa puso't isip mo, mga kapatid. Amen. Kaya sa Isaiah chapter 1 verse 20, ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng taba sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen. So mga Israelites ay naroon paikot-ikot lang, ang Diyos nagalit sa kanila. Kaya sabi sa verse 6, hanggang ngayon ba ay manatili kayo sa Horeb? Matagal na kayong nag-dwell sa lugar na ito. Ang nais ko ay puntahan nyo ang land of Canaan. Pumunta kayo sa Kadesh Barnea. 40 years na kayo rito na paikot-ikot. Ayusin nyo na ang issue sa buhay nyo. Kung kayo may rebellion, unbelief, ayusin nyo na ang sarili nyo. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita dito. Ay ang Diyos, mga kapatid, amen, sa mga naghimagsik, sila'y lilipulin ng tabak. Ang sabi nga sa wikang English, mga kapatid, sila'y kakainin ng tabak. Amen. Papatayin sa pamamagitan ng tabak. So yan yung mga consequence. Ang rebellion, mga kapatid, ay mayroon pong kaakibat ito na consequence. Lahat ng ating ginawa na hindi maganda sa harapan ng Panginoon, mayroon po itong nakaakibat na consequence. Ang tanong, kailan mangyayari ito? Darating yan. In the right time and in the right place, mga kapatid, na pagkay papahintulot ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay mangyayari yan, mga kapatid, dahil sa sinalita ng Panginoon. Kaya ang mga Israelita, mga kapatid, amen, dahil sa kanilang rebellion at pagsuway sa utos ng Panginoon, sila'y kinain, amen, ang lupa. Pinatay sila ng ating Panginoon. Nilipol sila ng ating Panginoon. At alam po natin ang mga Israelites, mga kapatid, simula noon hanggang sa mga panahon ngayon, marami silang mga digmaang dinanas. Ang digmaan noon, mga kapatid, sa pamamagitan ng tabak, thousands ang namamatay sa kanilang panig. Amen. Pagdating sa digmaan. Sa ngayon, mga kapatid, amen, naroon pa rin sila sa digmaan. Kailan matatapos ang digmaang ito sa kanilang buhay? Amen. Ito ba'y consequence sa kanilang mga ginawa before? Pero sa kasaysayan, mga kapatid, amen, ito na talaga ang dadanasin ng Israel. Amen. Kaakibat kasama nila lagi ang tapak. Ang digmaan kasama nila lagi. Ngayon, binubungga sila. Ilang daan, mga kapatid, ang drone na pinalipad patungo sa Israel? 300, if I'm not mistaken. Pero na-intercept ito, mga kapatid, ng kanilang Iron Dome. Pero hindi sa lahat ng panahon. Amen. Pagtatagumpay ang bansa Israel, darating ang araw, mga kapatid, sabi ng Daniel, tatangis ang kanyang mga anak. Malapit ng matalo, mga kapatid, at nakita ng Panginoon doon sa saklulo ang Diyos. Amen, amen. Amen. Para iligtas niya ang kanyang bayan. Amen. Sa kanilang dinanas na tinatawag natin malaking kapitalismo. So sa mga taong naghimagsik, ang consequence na babalik sa kanila ay sila'y lilipulin sa pamamagitan ng tabak. Alam niyo ngayon, mga kapatid, ang tabak na tinutukoy ay Word of God. Sword of the Spirit. Beware. Amen. Sabi nga, nakaklat ng Matthew, if I'm not mistaken, ng Romans. Amen. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman na walang ibang tabak. Ang dapat niyong katakutan ay ang may kakayahan na pumatay ng espiritu at ng kaluluwa ang impyerno, mga kapatid. At alam mo, tabak. Kaya sa ngayon, salamat sa Lord, mga kapatid, kung sakali mang nakakaramdam tayo ng pag-iimagsik laban sa Panginoon, humihingi agad tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako. Ayaw kong humantong, Panginoon, na darating sa buhay ko na ako'y mamamatay sa pamamagitan ng iyong tabak,
Alisin mo ang ating buhay sa rebellious spirit, mga kapatid, ay isang sakit na tanging ang gamot, mga kapatid, ay walang iba ang pagsuko ng buhay. And Romans chapter 2 verse 8, for those who are self-seeking, who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Amen. Na darating sa kanila. Doon sa mga taong self-seeking, who reject Reject the truth and follow and evil. follow evil. There will be the wrath of anger. Merong wrath and anger na susunod sa kanila. Ano, Brother Ayan? Doon sa mga tao raw na lagi hinahanap ang kanyang sarili, lagi silang habulin ng daga. Daga ba yan? Yung wrath yan? Yung galit. Wrath and anger. Lagi naroon yan sa kanila. Mumultuhin sila nun. Amen. Saan ba sila magtago? Laging ang galit at buot ay laging naroon sa kanila. Mga self-seeking people. Laging ako hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Pero si Kristo nga, nalang, Lord, let your will be done. Bagamat siya ay Diyos, mga kapatid, amen? Hindi niya inaring ganap sa kanyang sarili ang pagka-Diyos. Hinubad niya ito, mga kapatid. Siya ay nag-anyong alipin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. This is your will, Father. Let your will be done. Ang Kristos, ang anointed body, ang pinanahanan mo ay magpapasakop sa iyo, Panginoon. Let your will be done. Praise God. So mas pinili ng Panginoon ang magiging servant kaysa magiging master. Mas pinili ng Panginoon ang maglingkod kaysa paglingkuran. Amen. Yan ang tunay at totoong espiritu, mga kapatid, na walang makikitang rebellion. Amen? Praise the Lord! Laging hinahanap ang katotohanan sa kanyang buhay. Kaya sabi nga ng Madalang Kasulatan doon sa mga unbelieving people, mga kapatid, that they are the best children. Sila'y mga sutil na mga anak. Sila'y mga suwail. They are wise to the evils. But to do good, they have no knowledge. Grabe ho. Sila'y mga marurunong na gumawa ng kasamaan. Ngunit sa paggawa ng mabuti, wala silang karunungan. Amen. Mga self-seeking people. Lagi hinahanap nila. Amen. Ang kanilang sarili. Isa yun, mga kapatid, sa sarili. Tandaan po natin, sinasabi ko kanina, lahat ng ginawa ng tao, amen, na laban sa Diyos, pag-iimagsik laban sa Panginoon, meron po itong kaakibat na consequence. Amen. The consequence of rebellion against God in the Bible includes separation from God. Number one, mga kapatid, ikaw ay mapahiwalay sa Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, even in the church, mga kapatid, may mga espiritong ganito. May mga espiritong hindi nagpapasako. Amen? Mga Yes. espiritong hindi nagpapaturo. Yes. Mga espiritu, mga kapatid, na ayaw na i-correct. Mm-hmm. Amen? Mga espiritu, mga kapatid, na ayaw tumanggap ng payo. Hallelujah. Amen? So isa yan, mga kapatid, sa magpapahiwalay sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Separation from God. Yan ang consequence. Mabigat po yan. Amen? Napakabigat yan. Pero ba rito gusto nyo mahiwalay sa Panginoon? Kung kayo ay hiwalay sa Panginoon, mga kapatid, para nang hinayaan na kayo ng Panginoon sa putik ng kasalanan. Amen? Kung paano ang baboy at aso. Ang baboy, pinaliguan mo. Ang ugali ng baboy, pagkatapos paliguan, babalitin sa kritik. Doon siya magsasawsaw. Ugali niya yun eh. Amen? Yung aso naman, kumain yung aso, susuka niya, aalis yan,
mamaya babalikan. Yeah. Yan ang galit. Ang nagkasalanan, mga kapatid, ay hinahaling tulad sa ganon. Sila ay napahiwalay na sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, dun sa mga tao may rebellious spirit, divine judgment ang darating sa kanila. Napakabigat din yan, mga kapatid. Divine judgment. Ito po, langit ang huhusga sa iyo. Dahil sa ginawa mong karumal-dumal na bagay, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, langit ang huhusga. Pangatlo, mga kapatid, consequences of the physical world. Ano yung mga dumating sa tao, mga kapatid, na naging kabayaran ng kanyang mga ginawa? Una, sakit. Amen. Totoo yan. Lahat ng ginawa natin dati, mga kapatid, umiinom tayo, sumusugal tayo, gumagamit tayo ng ipinagbabawal na gamot. Nariyan yan sa loob natin at darating ang panahon, mga kapatid, na anihin ang ating katawan. Ang katawang ito'y manghihina, mga kapatid, magkakaroon ng sakit at karamdaman. Praise the Lord. So yan po yung tinatawag nating consequences in the physical world. Marami pong maapektuhan, pamilya mong masisira. Amen? Dahil sa ikay may rebellious spirit. Kaibigan mo mawawala. Mahal mo sa buhay, tatagpil ka, mga kapatid. Amen? O di naman kaya ay magiging kalaban ka ng bansang ito. Most wanted. Amen? Hindi lang isang kalaban mo. Kaya nga sa batas, pagka napatunayan ka, mga kapatid, na nagkasala laban sa gobyerno, rebellion yun. At ang kalaban mo, hindi lang isa, ang kalaban mo, gobyerno. Ano bang nilalagay roon? Ano ba kayong nakita niya sa mga wanted public enemy? Di ba? Ang kalaban mo, mga kapatid, public na. Bansa na ang kalaban mo. Kaya nga ho, di ko alam, mga kapatid, si Trillanes noon, diba, may siyang ginawang rebellion eh. Laban sa gobyerno, pero pinanigan pa rin ng mga binoto pa rin. Nanalo. Kawawa pala, mga kapatid, yung mga taong nagrebelde, no? Pero sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, baliktad. Pagka nagrebelde ka sa Panginoon, rebelde ka talaga. Amen. Judgment ang darating sa iyo po, mga kapatid. Ika-apat, loss of blessings. Mawawala sa iyo ang favor. Mawawala sa iyo ang maraming pagpapala ng Panginoon. Mawawala sa iyo, mga kapatid, amen, ang favor ng langit. Pagka ikay mayroong rebellious spirit, mga kapatid, yung apat na yan ay malaking kawalan sa buhay. Kaya ho, tumalima, mga kapatid, sa mga salita ng ating pong Panginoon. You can live a Christian life while you are obeying and rebelling against the command of God. Hindi ka makakapamuhay bilang isang Kristiyano kung ikaw ay hindi naman sumusunod at mayroong rebellious spirit, mga kapatid, laban sa mga utos ng Panginoon. Amen. Alam niyo ho, one time, mga kapatid, nakaramdam po ako ng spiritong ganito. Amen. Nakaramdam ako ng spiritong ganito. Pagka ikaw mayroong rebellious spirit, nakikita mo sa iyong sarili na parang unti-unti kang pinapatay at namamatay. Amen. Kaya you can live a Christian life while you are obeying and rebelling against the command of God. Kaya humantong, mga kapatid, sa sarili ko, nakita ko na kinakailangan ko magpakumbaba. Amen. At sumunod sa Panginoon. Praise the Lord. Yung disappointment ba? May pangarap ka na gusto mo marating pero hindi mo na ako.
kabiguan, mga kapatid. Amen. Ang natanggap ko. So, nagtanim ka ngayon sa aking pamilya, mga kapatid. Kaya ako ho ay lumayas, mga kapatid. Dahil sa, meron na ako espiritu ganun. Amen. Lumayas. Ang ginawa ng tatay ko, sinundo nila ako sa layasan. 30 araw ako, mga kapatid, hindi na pumapasok. Nandun ako sa Jensen, mga kapatid, amen. Humihila na ng lambat. Walang makain. Nakikipagkaibigan doon sa mga taong naroon sa bangka para makakain. Kahit malakas ang alon, sige lang, pipilitin ko para makarating lang kasi nga kumakain na sila eh. Amen. Natutulog ako sa gabi, mga kapatid, na walang kumot. Ang nakabalot sa akin ay napakaraming mga lamok. Pinabukasan pagtingin ko for pantay. Amen. Yun po yung consequence. Dahil sa ako'y nag-rebelde, mga kapatid, sa aking magulang. Pero dahil sa favor ng Lord, mga kapatid, pinuntahan ako ng aking ama. Anak, bumalik ka na. Umuwi ka na. May plano tayo, pupunta tayo Maynila. Ito yung pagkakataon. Ang siguro ako. Punta kayo Maynila rito, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, na na-overcome ko yung ganong espiritu, mga kapatid. Amen. Nangihirap pala. Ang hirap. Yung sa prodigal son, mga kapatid, ganun yung espiritu kanyang dinaanan eh. Amen. Ha? Rebuild him, mga kapatid, na Praise spirit. God. Buhay pa tatay niya, kinuha niya ang kanyang mana. Lumayo, mga kapatid, ginustay lahat ng kanyang mga ari-arian. Kumain. Amen. Nakita niya kanyang sarili na kinakain niya ay mga pagkain baboy na. So naisip niya ngayon, bumalik na lang kaya ako sa bahay namin. So nanumbalik. Pagkamat mayroong rebellious spirit na nanumbalik sa Panginoon. Yan ang gamot, mga kapatid. Amen. Amen. Sa rebellious spirit, manumbalik sa Panginoon. The penalty of Israel rebellion, mga kapatid, tunay na ito yung mabigat. Sila'y paikot-ikot doon sa Mount of Horeb. Tunay na hindi makikita ng isa man itong mga taong masamang lahi ang bigat ng Panginoon pagdating, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Tunay na hindi makikita ng isa man itong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Dahil sa galit ng Panginoon sa kanila, mayroon silang rebellious spirit. Mayroon silang tinatawag nating unbelief. Amen. Praise the Lord. Nagalit ang Panginoon sa kanila, mga kapatid, kaya ito po ang kinahantungan nila. Gayo'y sinalita ko sa inyo na hindi ninyo dinidinig, kundi kayo'y naghimagsik laban sa utos ng Panginoon at naghambog na umakyat sa bundok at ang Amoreyo na tumatahan sa bundok na yaon ay nagsilabas laban sa inyo at kayo'y hinabol na gaya ng ginagawa ng mga pukyutan at kayo'y tinalo sa Sier. Yung Sier na yan, amen, nandyan sila paikot-ikot sa loob ng 40 years, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi noon, from Horeb, dumaan kayo sa bundok Sier, patungo sa Kadesh Barnea, hanggang sa Horma, at kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon. Ngunit, hindi dininig ng Panginoon ang inyong hiling, ngunit pinakinggan kayo. Ito yung consequence na ito. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Amen. Hinabol sila ng mga Amoreo, mga kapatid. Ginera sila. Amen. Maraming mga namatay at sila'y tumawag sa Panginoon. Nakakalungkot. Hindi na sila pinakinggan ng Panginoon. Parang napuno yung na rin ng Panginoon. Ano? Parang napuno na rin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung panawagan ng Lord, umalis na kayo riyan. Pero ayaw ko rin eh. Lord, dito may kasaganahan. Dito kahit tambay ako, Panginoon, nabubuhay ako.
Kahit hindi ako magtrabaho, nabubuhay ako. Kahit tulog lang. Naging ganun ang kanilang kalagayan doon, mga kapatid, sa Horeb. Sa pagitan, mga kapatid, ng Kades Barnea. Pangalawa, mga kapatid, is unbelief. So, hindi ko siguro ito matatapos, mga kapatid. Amen? Tapusin na natin itong unbelief. Meron pa kasing ikatlo, mga kapatid, ano? Magsiingat kayo, o magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos. Ano yung unbelief? Ito ay kasalungat ng salitang belief. Ang belief ay pananampalataya, pagtitiwala. Yung unbelief ay kawalan ng pananampalataya. Amen? So ang babala, mga kapatid, ng Panginoon sa atin, mula sa sulat ni Pablo, mga kapatid, sa aklat ng Hebreo, mag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama. Amen? Na walang pananampalataya. Na ang kanyang layunin ay para mahiwalay kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang nais, mga kapatid, ay laging tamnan kayo ng mga negative na mga kaisipan. Amen. Huwag ka nang pumunta dyan sa church na yun. Hindi naman perfect yung church na yun. Marami akong mga nakikita riyan na nagkukunwaring naglilingkod daw sa Panginoon, pero hindi naman talaga totoo. Amen? Yan yung ugali, mga kapatid, ng mga unbelieving people. Gusto na nilang mandamay. Amen? Ikaw na marangal na naglilingkod sa Panginoon, gustong tungisan yung iyong reputasyon, yung iyong pananampalataya. Samahan mo na ako rito. Hindi ka, sa maraming mga negative thoughts, mga kapatid, na darating sa buhay natin, na mga kaisipan na maaring makapagpapahina ng ating pananampalataya. So, mag-ingat, mga kapatid. Baka yan ay isa sa katabi mo ngayon. Tingnan mo nga kung may katiwa-tiwala bang mukha yung katabi mo na hindi mo ako ipagkakanulo, ha? Hindi mo ako ipagkakanulo. Kalabitin mo yung katabi, sabihin mo, magiging totoong mananampalataya ka. Hindi ikaw ang magiging dahilan ng aking katitisuran. Amen! Kundi ikaw ang magiging dahilan ng aking pagpapatatag sa pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hanggang kamay lang. Walang susuko, walang bibitaw. Amen. Walang bibitaw sa pananampalataya nito. Kahit na maraming mga udyok, mga kapatid, maraming mga wika na maaaring ipagsak natin. No, hindi ako patitinag riyan. Maglilingkod ako ng tapat sa Panginoon. So yung unbelief, mga kapatid, amen, ay hindi ko na ilalagay sa isip at puso. Maglilingkod ako ng may katapatan sa Panginoon. So bilisan natin ang kaunti, mga kapatid. The consequence of unbelief against the commandments of God leads to separation from God. Kasama pa rin yun. Yung number one, mga kapatid, ay hahantong ito sa pagkahiwalay ng tao sa Panginoon. Missed opportunities for blessings, for God's blessings in our life. Maraming mga pagpapala na mawawala sa iyo dahil sa unbelief. Kasi sabi ng banal na kasulatan, if you have faith like a mustard seed, amen, manalangin ka. Whatsoever things you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. So that's faith. Amen. Kaya yung unbelief ay wala na sa atin, mga kapatid. Pangatlo, spiritual blindness. Pagka meron kang unbelief, amen, meron kang spiritual blindness, mga kapatid. Amen? Pang-apat, unbelief can hinder one's relationship with God.
So naunawaan po ba natin ito? Sa wikang Tagalog, pag kayo may unbelief, ito yung pag lang sa iyo. Amen. Para sa iyong Relasyon sa Diyos. relasyon, mga kapatid, sa kapwa mananampalataya sa Diyos. Kaya ang unbelief, sinuway ito ng Panginoon because of your unbelief. Amen. Ang mga bagay na ito ay hindi nangyari. Kaya sabi ng mga alagad, Lord, help us in our unbelief. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pong mga hindi pananampalataya. Ikalima, mga kapatid, lead to spiritual consequences. So maraming pong mga consequences na darating, aanihin, mga kapatid, amen, ng maraming mga tao na hindi susunod sa Panginoon. Praise the Lord. So yung dalawang bagay na yon, mga kapatid, rebellion and unbelief, ay dapat na lumisa na sa buhay natin. Lumisa na, ibig sabihin, umalis na. Huwag na natin itong bigyan ng pagkakataon, mga kapatid, na makapanahan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Kinakailangan na ito ay umalis na, mga kapatid. Amen. At lumayo-layo na. Ang tahanang ito, mga kapatid, ay pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon. Tayo po'y templo na ng ating Panginoon. Shall we stand together? So hindi po matatapos ito, mga